Sir Neb, ako po si Mario. May asawa, 2 anak. Maayos na trabaho at sariling tahanan. Masaya ang buhay. Masasabi kong kontento naman ako sa mga narating ko sa buhay. Kahit pa noong kabataan ko ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Noon kasi mga 15 ata ako. Ako yung pinakapasaway na anak ng mga magulang namin. Grabe. Kung alam nyo lang kung ilang beses na akong pinalaya sa bahay namin sa dami ng kalukuhang pinaggagawa ko. Natatandaan ko nga noong isang beses, muntik pa akong makulong kasi nagnakaw kami ng mga tanso ng kuryente sa kapitbahay. Nung makauwi kami noon, sabi sa akin ni Mama, hindi niya raw alam kung bakit sinilang niya pa ako. Isa ata yun sa mga core memory ko. At kung bakit kalaunan nung tumuntong ako ng 18 anyos ay nagbago rin naman ang ugali ko. Noong mga panahon na yun, kaya rin siguro pasaway ako kasi dahil na rin sa mga kabarkada ko. 5 kami nun na nag-aastang siga sa barangay namin. Magkakaedad kami. Kahit mga mas matatanda takot na dumaan doon sa street namin kasi mahilig kaming mantrip. Lalo na kapag babae. Kulang na lang talagang bastusin namin yung dumaraan sa sobrang kamanyakan namin. May isang buwan noon na bigla na lang nag-announce yung kapitan na magpapatupad daw ng curfew sa barangay. 10 PM dapat nasa loob na ng bahay lahat ng minor de edad. Hindi ko na maalala yung saktong dahilan. Baka dahil yun dun sa sinasabi nilang nangunguha raw ng mga bata tapos ginagawang pulubi sa Maynila. Siyempre kaming magbabarkada, hindi kami natuwa nung malaman yun. Kasi madalas, gabi kung tumambay kami kung saan saan. Nung unang linggo ng curfew, hindi talaga kami sumunod. Bale lumalabas pa rin kami at naglalakad-lakad sa mga madidilim na lugar. Umiiwas lang kami dun sa mga nakamotor na tanod. Kasi kapag naabutan nila kami, tiyak na matutulog kami sa barangay. Isang beses 11:00 na ng gabi, nagkita-kita kami ng mga barkada ko doon sa madilim na parte ng basketball court. May dalang yosi yung isa sa amin. Ninakaw lang niya dun sa tatay niyang lasinggero. Siyempre kami naman kanya-kanyang kuha kasi minsan lang kami makahit-hit ng sigarilyo. Bawal kasi pagbilhan yung mga tulad naming minor noon. Todo pa usok kami sa likod ng court. Nung marinig namin yung mobile ng mga tanod, pulasan kami, sabay daan doon sa may eskinita sa labas nun. Zone 8, parte yun ng barangay namin na medyo walang mga kabahayan at karamihan ay mga puno ang nasa gilid ng kalsada. Kanya-kanyang takbo. Yung isa pala sa amin na flashlightan ng tanod. Sinundan kami, sobrang bibilis namin nun tumakbo. Walang naabutan yung tanod. Nakarating kami dun sa dulo ng barangay. Meron dun na malaking abandonadong bahay na napapalibutan ng bakal na gate at mga pader. Sa sobrang tagal na nun na abandonado, bulok na yung ibang parte ng gate kaya madali na lang pasukin. Doon kami nagsuot. May dala ako noon na lighter na may flashlight. Mahina lang pero sapat naman para makita yung lugar. Ang sabi ko, doon na muna kami magpalipas ng ilang oras tapos sibat na. Kung ano-anong pinagkukwentuhan namin. Mahina lang yung boses kasi baka nga may makarinig. Mga kalahating oras ang lumipas. Narinig namin yung mga yapak galing sa second floor ng building. Natigilan kaming lahat. Napagkasunduan namin na silipin sa itaas kung ano ba o sino yung gumagawa ng tunog. Pila-pila kaming umakyat doon sa hagdan. Ako pa yung nauna. Kasi ako raw yung may flashlight. Gusto ko sanang tumanggi, kaso baka sabihin pa na naduduwag ako. Dahan-dahan lang yung mga galaw namin. Yung flashlight ko maikli lang yung naaabot ng ilaw niya. Nung makaakyat, naamoy ko agad yung sobrang lansang amoy. Nilibot ko yung ilaw. Sobrang dilim pa rin. Hindi ko makita lahat. Naglakad pa ako papunta sa gitna. May mga lumang damit, bato, plastik ng chichirya.
Tapos bigla akong nakaapak ng medyo malambot na bagay. Binaba ko yung flashlight. Tapos nakita ko na may daliri doon ng tao. May gumalaw doon sa dulo ng kwarto. Lumabas yung pulang pares ng mata. Umaatungal na parang mabangis na aso yung nandoon. Hindi na ako nakapag-isip pa. Tumakbo na ako pababa ng hagdan, palabas ng pinto at lumusot sa gate. Paglingon ko, nakasunod na rin pala yung iba kong kasama. Kahit sila hinihingal sa bilis ng takbo namin. Sabi ko, kanya-kanya na ng uwi. Dumaan ako doon sa shortcut na alam ko pauwi sa bahay. Nung makarating ako sa amin, tumitibok pa rin ng grabe yung puso ko. Alam ko kung ano man yung nagambala namin sa bahay na yon, hindi siya isang tao. At saka bakit may daliri ng tao doon sa lapag? Sumunod na mga gabi, wala na sa aming lumabas sa curfew. Kanya-kanya ng palusot. Nakisyo may pinapagawa yung mga magulang nila. Pero alam ko lahat naman kami natakot. Wala lang gustong umamin. Sa ngayon nakaraan na lang sa akin yung ganoong version ko. Parang na-realize ko rin kasi na ayoko namang maging habang buhay na tambay lang sa bahay at walang narating. Kaya binago ko yung buhay ko. Mga 20 years old ako nung maging usap-usapan sa buong barangay namin na yun palang second floor nung abandonadong building ay ginawang tirahan ng isang aswang. Alam ko yun yung naabutan namin noon sa second floor. Swerte na lang na wala sa amin ang naging biktima ng aswang na yon. Magandang araw mga kapasta. Gusto ko lang sanang ibahagi itong katatakutan na nangyari sa akin noong pandemic. Bago ang lahat, pakilala muna ako. Rustan o Tan na lang for short. Ilang taon na rin akong nakikinig sa YouTube channel na ito. Masasabi kong fan talaga ako ng ganitong klaseng mga horror stories. Noong pandemic, isa ako sa mga naging volunteer sa barangay namin. Kulang kasi kami sa staff, kaya kumuha na rin sila ng ilang volunteer. May bayad naman syempre, tsaka libre din sa pagkain. Grabe yung panahon na yon. Hindi lang dahil sa lockdown, kundi pati na rin sa mga taong dinadapuan ng COVID. Ang daming namatay sa lugar namin. Karamihan matatanda na hindi kinakaya yung matinding ubo at lagnat na bigay ng virus. Kaya rin nga sobrang dedikado ako na gampanan yung mga duties ko noon. Kasi ayokong mangyari yon sa mga kaibigan at kapamilya ko. Ang naibigay sa akin trabaho ay ang pagbabantay dun sa checkpoint papasok ng barangay namin. Mahigpit talaga nun. Walang pwedeng pumasok o lumabas sa barangay. Ang tanging makakapagpadaan lang sa'yo sa checkpoint na yon ay kung may working permit ka galing sa mismong trabaho mo. Kahit mga kotse at motor, hinaharang talaga namin. Ang shift ko mula 5 ng hapon hanggang madaling araw. May isang beses na naiwan ako mag-isa sa checkpoint na yon. Nakaupo lang ako doon sa monoblock chair habang nakikinig ng mga kanta sa cellphone ko. Gabi na yun, katatapos lang namin maghapunan. Nakaramdam ako ng sobrang lamig na ihip ng hangin. Ewan ko ba, parang bigla na lang may nagbukas ng aircon. Yung mga sign namin na nasa mesa, nagsitumbahan, kaya inayos ko. Paglingon ko sa may kalsada, may naglalakad na kung sino sa malayo. Nakaitim siya. Nasisinagan siya ng poste ng ilaw doon, pero hindi ko makita yung mukha niya. Nag-vibrate yung phone ko. May nag-text, kaya nawala ako sa focus. Pagbalik ko ng tingin, ang lapit na nung naglalakad. Noon pa lang, Sir Neb, alam ko na hindi siya normal na tao. Dahan-dahan yung paglakad niya. Tapos yung suot niya, itim na dress. Yung mga kamay niya, sobrang putla. Pagtingin ko sa mukha niya, nagsitindigan yung mga balahibo ko.
Ang dami niyang dugo sa muka. Para bang may nakasagasa sa kanya na kung ano. Tapos iniwan na lang siya sa daan. Black Lady. Dati pa naririnig ko na yung kwento tungkol daw sa nagpaparamdam na Black Lady sa daan. Pero hindi ko akalain na pati checkpoint namin ay dadalawin niya rin. Hindi ako gumagalaw doon sa kinauupuan ko. Pinagmamasdan ko lang siya at iniisip ko kung ano ba ang gagawin niya. Nung marating niya yung bakal na harang, hindi siya tumigil. Patuloy lang siya sa paglalakad. Tumagos siya doon sa bakal na harang. Parang usok. Ni hindi man lang siya lumingon nang dumaan siya sa harap ko. Pero naramdaman ko yung lamig na nagmumula sa kanya. Pinagmasdan ko lang yung Black Lady na maglakad. Ilang metro pa ay naglaho siya bigla. Nung magsidatingan yung mga kasama ko, napansin nila na namumutla raw ako. Para raw akong nakakita ng multo. Ang hindi ko lang masabi sa kanila, literal na may nakita talaga ako. Dumaan pa sa harap ko. Simula noon, nagpalipat na lang ako ng morning shift sa pagbabantay sa checkpoint. Hindi ako pumayag na magbantay pa ulit ng isang gabi doon. Hi mga kapasta. Last year ko pa gustong magpasa dito, pero at least ngayon natuloy na. Ang pangalan ko po ay Jello, isang college student. Mahilig din ako sa music at computer games. Kung meron man akong unforgettable na memorya noong high school, yun ay nung makakita kami ng multo sa room kung saan kami natutulog. Graduating kami ng senior high nun. Sabi nga nila, ang bilis lang daw ng panahon. Syempre may recollection nun. 2 days and 3 nights kaming matutulog doon sa school. May mga activity, kainan, bonding time at kung ano-ano pa. Madalas sa gabi puro horror stories ang pinagkukwentuhan namin. Kasi may curfew. Dapat mga 11 PM nakapasok na ang lahat sa room. Lights off na yon. Naglilibot na yung president ng school namin. Tapos siya mismo yung nagsasara ng mga ilaw. Bawal i-on ulit. Dapat kasi matulog na. Ang mahuhuling nagbubukas ng ilaw, may punishment. So kami dahil walang gustong matulog ng maaga, gumagawa kami ng bilog sa gitna ng room. Tapos kanya-kanyang share ng mga nakakatakot na karanasan. Marami pa akong natatandaan sa mga story ng mga kaklase ko. Yung iba baka pwede ko ring i-share dito kapag sinipag ulit na magsulat. Pero yung nangyari after noon, ang talagang tumakot sa aming lahat. Nung bigla kaming tumahimik, kasi katatapos pa lang na mag-share nung isa naming kaklase. Narinig namin na may naghaham ng kanta sa kung saan. Nagsikuhan pa kami kasi akala namin isa sa amin yung gumagawa nun. Sobrang creepy na nga ng vibe. Dinagdagan pa nung pagham na yon. Walang umaamin na siya yung gumagawa nung ham. Habang tumatagal, palakas ng palakas yun. Para bang dinadagdagan yung volume bawat minutong lumilipas. Tsaka lang namin na-realize na wala nga sa amin yung naghaham. Kasi yung tunog ay nanggagaling doon sa banyo. Doon pa lang takot na kaming lahat. Maraming nagsasabi na i-check daw yung banyo. Buksan daw yung pinto. Pero wala namang gustong gumawa. Si Sam yung pinakamalaki sa amin at saka pinaka-barumbado rin. Nag-volunteer. Mga bakla raw kami. Simpleng tunog lang matatakot na. Nilapitan niya yung pinto ng CR. Tsaka dahan-dahan na binuksan yung pinto. Nasilip ko talaga yung nilalang na nandoon sa loob ng banyo. Sir Neb, estudyante siya. Naka-uniform ng pambabae. Mahaba yung buhok. Si Sam napatalon pa atras. Kung hindi siguro siya nasalo nung isa sa mga classmates namin, bumagsak siya sa sahig na una ang ulo.
Hindi na ako magmamalinis pa, Sir Neb. Ako yung unang sumigaw sa amin. Parang nasira yung vocal cords ko sa lakas ng sigaw ko. Siyempre dahil sa sobrang takot. Tulakan kaming lahat palabas. May mga natumba pa pero wala na kaming pakialam. Pinuntahan namin yung kwarto na tinutulugan ng mga teacher. Nagsumbong kami at sinabing may multo doon sa may banyo. Akala nga nila nung una prank na naman naming mga boys kasi kilala talaga kaming pasaway nun. Pero nung makita ni ma'am na yung mga mukha namin halos hindi na maipinta, nagpatawag siya ng guard at chinek nila yung banyo. Wala naman daw nakita. Papagalitan na sana kami ng mga teacher namin kasi inabala namin lahat ng section na nandoon sa school na yon. Pero sabi ni manong guard, totoo raw na may nagpaparamdam na estudyanteng babae sa room na yon. Kahit daw siya ay nakita na yung mismong multo. Nung sabihin niya yon, natigilan yung ilang teachers namin. Para bang alam nila kung ano yung tinutukoy ni manong guard. Sa ibang room kami nakitulog nung gabing yon. Kwento sa amin ni manong guard, dati raw kasing may namatay na estudyante sa room na yon. Doon mismo sa CR. Hindi niya raw alam kung anong kinamatay. Dagdag pa ni manong guard, mabait naman daw yung multo. Basta ba, wag lang daw naming gagambalain. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ako po si Amon, taga Valenzuela. Pero tubong Bicol po talaga ako. Doon ako sinilang. Lumipat lang kami noong grade 6 na ako. Halos 2 dekada na rin ang nakalipas simula noon. Every Christmas naman umuwi ako ng Bicol. Doon kasi nakatira sila lola. Matanda na rin siya. At alam naming ilang taon pa baka iwan na rin niya kami. Kaya sinusulit na namin ang natitirang oras kasama siya. Nito lang 2019, naisipan kong dumalaw sa Bicol. Gamit lang yung motor ko. Mas maikli yung biyahe kumpara sa bus. Kaso ilang beses akong tumitigil. Kompleto naman yung gear ko pero hindi talaga maiiwasan na mangalay sa layo ng biyahe. Pagdating ko sa bahay nila lola, hindi na ako nakakain. Bagsak agad ako doon sa kama. Sumunod na araw pa ako nakarecover sa pagod. Sakto lang yung dalaw ko kasi birthday pala nung isa sa mga pinsan ko. At saka nag-organize din ng reunion yung mga kaklase ko nung elementary. Nagkayayaan ng inuman sa isang bar sa labas ng bayan. Bago ako umalis ng bahay nila lola, pinaalala niya sa akin na umuwi raw ako before 11 PM. Yun daw kasi yung oras kung kailan sila nagsasara ng buong bahay. Baka wala na raw magbukas ng pinto kapag umuwi pa ako ng late. Tumangu-tangu lang ako. Pero alam ko hindi ko yun matutupad. At tama nga ako. Sobrang nalibang kaming lahat sa kwentuhan na hindi na nga namin namalayan yung oras. Tumigil kami sa pagbili ng inumin. Halos 2:00 na ng madaling araw. Medyo lasing na ako nun. Pero alam ko na kaya ko pang umuwi. Kabisado ko naman yung daan. Tandang-tanda ko pa yung mga landmark. Kaya habang nagdadrive ako at napansin ko na mali na yung dinadaanan ko, nagtaka ako. Wala naman akong dinaan ng ibang kalsada. Sinundan ko naman yung pangalan ng mga streets. Dumiretso lang ako. Tsaka ako napansin na dumaan na naman ako dun sa poste ng ilaw na may nakalagay na Pilar Street. Tama naman yung liko ko. Pero paulit-ulit lang akong dumadaan dun sa poste ng ilaw na yon. At sa signage ng Pilar Street. Sabi ko sa sarili ko, magtatanong-tanong na lang ako. Pero wala akong mahanap na taong naglalakad sa kalsada. Para akong nasa ghost town. Sinubukan kong ibahin yung lilikuan ko. Pero pareho lang ang resulta. Poste ng ilaw at Pilar Street. Kinabahan na ako nung mga oras na yon. Pagtingin ko sa orasan, 3:00 na. Almost 1 oras na akong naghahanap ng daan pauwi.
Pero para bang nililigaw ako. Naalala ko na babalik na rin daw yung damit para hindi maligaw. Pero hindi effective yon, Sir Neb. Kahit nga shorts ko nagawa ko ng balik na rin. Pero wala talaga. Sobrang antok na ako nun. Nahihilo na rin ako. Sumuko na ako. Nagpark ako sa may sidewalk at doon na rin ako sumandal at natulog. Pagpatak ng alas 5, may lalaking kumakalabit sa akin. May dala siyang walis tingting. Sweeper ata ng barangay. Sabi niya bawal daw na matulog doon. Nagsorry na lang ako, tapos sinabi ko na hindi ko kasi mahanap yung daan pa uwi. Naligaw ako doon sa Pilar Street. Tinawanan ako nung lalaki, tapos sinabihan na baguhan siguro ako sa lugar. Paliwanag niya sa akin, yung lugar daw nila ay notorious talaga sa mga dayong motorista na naliligaw sa parting yon ng kalsada. Marami raw sa kanila ang nililigaw nitong kalsada na to. Hindi raw nila alam kung ano o sino ang dahilan ng mga pagkaligaw sa mga tulad ko. Pero siniguro naman niya na wala pa naman daw napapahamak sa mga naliligaw. Nung makauwi ako na ikwento ko ito kay Lola. Sabi niya noon pa raw ay usap-usapan na ang tungkol sa Pilar Street. Hula niya raw yung mga naglalakihang kahoy sa gilid ng kalsada, ang bahay ng mga engkantong may gawa ng pagliligaw sa mga motorista. Buti nga raw at walang masamang nangyari sa akin. Hindi naman ako na-trauma sa experience na yon. Parang naging interesado pa nga ako. Next time siguro na mapadpad ulit ako sa lugar na yon, magsasama na ako ng mga taong taga doon talaga at hindi basta-basta maliligaw. Sir Neb, itago mo na lang ako sa pangalang Roy. Itong isishare ko ay nangyari noong kabataan ko pa. Isang part ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan pero hindi ko magawa. Orphan po ako. Lumaki sa isang orphanage na pinapatakbo ng isang religious organization. Mga madre ang nag-aalaga sa amin. Hindi naging masaya yung alaala ko noong doon pa ako nakatira. Ang bata ko pa nun. 10 years old pa lang. Pinapakain naman nila kami. Binibigyan ng damit at mahihigaan. Pero alam ko may something na kulang. Maraming rules yung orphanage na yun. Maraming bawal. Bawal lumabas, bawal maglaro ng ganitong oras, bawal kumain ng sobra. Ang tanging gagawin mo lang sa buong araw ay magbasa ng Bible, mag-aral, mag-pray at matulog. Natatandaan kong nabuli pa ako nun kasi sobrang payat ko. Yung ibang mga bata na kasama ko, ang hilig nilang laitin yung pangangatawan ko, pati yung mukha ko. Kaya rin siguro lumaki akong mahiyain at wala gaanong kaibigan. May curfew din kami. Dapat 9 PM, nasa kwarto na ang lahat ng bata. Nagdarasal at ready na matulog. Naglilibot si sister para siguradong lahat kami ay nakapasok na. Ang mga nahuhuling lumalabag sa curfew, pinapalo ng guard sa gate na si Manong Eddie. Nasubukan ko na yon. Talagang hindi ako makalakad ng maayos sa hampas niya. Pero isang gabi nga, hindi ko na talaga napigilan yung gutom ko. 11 na ng gabi yon. Tulog na lahat ng bata na kasama ko sa kwarto. Dahan-dahan akong naglakad palabas. Parang pusa. Tinulak ko yung pinto, tapos sumilip sa labas. Walang tao. Alam ko tulog na rin sila sister at yung iba pang helper. Isa lang ang gusto ko nung gabing yon, ang walang makahuli sa akin sa pagnanakaw ko ng tinapay sa kusina. Dahan-dahan pa rin yung mga galaw ko, kahit alam ko naman na walang makakakita sa akin. Pagdating ko sa kusina, binuksan ko yung ilaw. Nahanap ko sa taas ng ref yung lalagyan ng mga nakaplastik na tinapay. Nagpray muna ako at nagsuri kay Lord sa gagawin ko bago ako dumampot ng isa. Tapos sisibat na dapat ako. Kaso
may narinig akong gumalaw doon sa hallway papunta sa likod bahay. Ang bilis ng kilos ko. Nagtago agad ako sa pagitan ng ref at nung kalan. Grabe yung dasal ko sa Panginoon. Sabi ko kapag hindi ako nahuli, hindi ko na talaga uulitin kahit kailan. Sir Ned, may naglalakad nga. Dumaan siya doon sa may mesa. Nakatalikod sa akin. Halos sumabog na yung puso ko sa kaba. Pero napalitan yon ng takot nung ma-realize ko na hindi ko kilala yung nakatayo doon. Mahaba yung buhok niya. Puti yung damit na mahaba rin. Wala siyang tsinelas. Dahan-dahan siyang umikot. Una ko agad nakita yung malaking sugat sa leeg niya. Tumutulo pa doon yung dugo. Yung mukha niya sobrang putla. Itim na itim yung mata. Tumalon ako palabas doon sa pagitan at tumakbo paalis ng kusina. Nakalimutan ko pang ang isara yung ilaw, pero wala na akong pakialam. Pumasok ako sa kwarto, tumalon sa kama at saka nagtalukbong. Habang nakahiga ako, nanginginig pa yung mga paa ko dahil sa sobrang takot. Walang nakahuli sa akin. Kahit yung nakabukas na ilaw sa kusina ay walang nakapansin. Malamang inisip nila na nalimutan lang isara ng mga helper. Alam ko multo yung nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano pa bang pwedeng paliwanag? Kaya nga simula din noon ay hindi na ako lumabag sa curfew ng orphanage. 13 years old ako nang may umampun sa akin na mag-asawang matagal nang hindi nagkakaanak. Sila yung nagpaaral sa akin hanggang sa makatapos nga ako. Sila na ang tinuring kong magulang magmula noon. Hello po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Jana po ang pangalan ko. College student. Bale, nag-aaral ako sa kursong education. 3rd year na ako ngayon. Gusto ko lang sanang mag-share ng karanasan ko dito na nangyari last year lang. Kakaiba siyang experience kasi noon hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Marami akong naririnig na story galing sa mga kakilala. Pero iniisip ko lagi, baka namamalikmata lang sila. Pero iba pala kapag ikaw na yung nakaka-experience kasi hindi mo magawang ipaliwanag. Sa bahay namin, may curfew kami. Dapat bago pumatak ang 7 PM ay nakauwi na lahat kasi yun yung oras kung kailan kami kumakain ng hapunan. Ang gusto kasi ni Papa, lagi kaming kompleto sa mesa. Ayaw niya yung nagpapahuli kumain. Malas daw kasi yun. Siyempre minsan hindi maiwasan na hindi ako umabot ng 7 PM na oras ni Papa. Kapag ganoon tumatawag na sila sa akin. Tsaka lang ako magpapaliwanag niyan kung nasaan ako o anong ginagawa ko sa school. Understanding naman sila Mama. Palagi naman nila akong pinapayagan. Kaya nga as much as possible ay ayaw kong nagsisinungaling sa kanila. Noong taon na yon, may Battle of the Bands na nangyari sa school. Isa kami sa mga organizer ng event. Kami yung nag-design ng stage at nag-schedule ng mga artist na pupunta. Dapat hanggang madaling araw yung event, pero nagpaalam ako doon sa mga kasama ko na kung pwede kahit mga 10 PM ay uuwi na ako. Pumayag naman sila. Matapos naming magawa lahat ng dapat gawin sa stage, nagsimula na yung concert. Nakapakinig din ako ng ilang banda. Pero nung pumatak na yung 10, nagpaalam na ako sa kanila. Okay lang daw, sila na raw ang bahala. Habal-habal na yung sinakyan ko kasi wala nang jeep na dumaraan sa parting yon ng kalsada. Pag-check ko ng phone, nagtataka ako kasi wala man lang miss call sila Mama. Dati 7:30 pa lang, napupuno na yung inbox ko ng mga text at wala nang tigil sa pag-ring yung phone ko. Nung marating ko yung gate namin, nagulat ako. Nakalock na lahat. Para bang wala na silang inaantay na uuwi pa sa bahay. Ako mismo yung tumawag sa kanila. Si Mama yung sumagot.
Sinabi ko nga na nasa labas ako. Siyempre pinagbuksan nila ako at gulat na gulat sila. Kasi bakit daw ako naka-uniform? Kanina pa ako umuwi. Ako naman yung nagulat sa narinig ko. Sabi ko imposible yun kasi galing ako sa event sa school. So sino daw pala yung nagmano sa kanila kanina? Yung nakasabay nilang kumain at pumasok sa kwarto. Sama-sama kami na pinuntahan yung kwarto ko. Si Papa yung nagbukas ng pinto. Binabagalan pa ni Papa yung pagbukas niya. Sir Neb, may babae nga doon na kamukhang kamukha ko. Palabas na siya ng bintana. Alam kong kasya siya doon sa grills. Kasi kahit ako nasubukan kong lumusot doon sa bintana na yon. Sumigaw si Mama. Si Papa naman parang nagdadalawang isip kung susugurin niya ba o hahayaan na lang na lumabas ng bintana. Nung makalabas yung kamukha ko, tsaka lang gumalaw si Papa. Sumilip siya sa labas pero sabi niya wala na raw yung kamukha ko. Nung gabing yon, hindi ako natulog sa kwarto. Sa sobrang takot ko, nakitulog ako sa kama ng bunso namin. Halos 1 linggo din akong natakot sa kwarto kong yon. Iniisip ko, paano kung bumalik? Paano kung ako yung sugurin? Dinagdagan ni Papa ng grills yung bintana para raw mapanatag ako. After nun, bumalik na rin ako sa kwarto. Isa sa mga pinangako ko kila Mama at Papa na lagi na akong mag-a-update tuwing malilate ako ng uwi. Hindi ko nahihintayin pa yung tawag nila. Baka kasi sa susunod, iba na naman yung umuwi. At balakin na naman na angkinin yung pagkatao ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday si Sir Bugoy Pantoliano. Ngayon po yan, August 12. Pinapabati po yan ni Ma'am Christine Ann. Muli po, happy birthday kay Sir Bugoy Pantoliano. Happy listening po sa inyo sir at maraming salamat po sa suporta. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.